Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Karong adlaw, magisgot kita sa mayong balita nga atong nakalap. Matud pa sa atong ambasador ng Pilipinas nga gitabangan o tabangan kita sa nasod sa Amerika nga makaangkon og mga high-tech nga kagamitan sa panggugubat para mas mapalawman o madipinsaan pagmayo ang atong nasod sa Pilipinas aning very alarming nga panghitabo basin unya mahitabo ang ikatulong gubat. Matud pa sa atong ambasador nga dili lang dusi ka fighter jeep nga atong maangkon kundi 30 ka fighter jeep pa ang ilang pwedeng i-offer o ihatag kanato matud pa sa Amerika. Atong paminaw ang pamahayag sa atong ambasador ng Pilipinas. Some people are saying, itong EDCA is really helping us in modernizing our armed forces. The training that our soldiers are getting is top class. I think anyone who is a witness to that can tell you that our soldiers are now better and well trained. The equipment, of course, kasama yan. It's both assistance, merong financing, very lenient financing coming from the United States, and of course, yung ating procurement plan. So all three of those facets of our modernization program is what's going to bring us to the level that we want to bring it. No? So it's ongoing. Maraming equipment na dumadating na at padating. We're in the process, of course, of trying to get more really very important equipment like for instance, yung F-16 na matagal na nating pinag-usapan yan. Nandito si Senator Subiri not too long ago at he himself saw that there is an effort from the United States to help us get F-16s. Pero we have to change the law kasi yung law natin sa procurement kailangan brand new. Yung brand new medyo sobrang mahal yung lalo na yung F-16 na yung Block 70 na tinatawag nila, which is the modern F-16s already. We cannot afford that. So there's F-16s that is now being that is hardly used actually from another country, from a third country, which the United States is urging us to purchase, and we can get enough of the F-16s that we need. So yan yung mga ganyan, malaking tulong sa atin ng Amerika dyan. And if we are able to change that procurement law, makakabili tayo nitong ito at saka tulong din ng Amerika sa atin. From what I'm told, he already filed or they filed the bill already. Napalitan nila na it's a more realistic way of buying. Kasi alam mo, a brand new F-16 can cost almost so many hundreds of billions of dollars. Di natin kaya yung ganyan. We have to be realistic. While it's nice to hear na bumili tayo ng ganyan, pero pag wala tayong ganyan na pera, kailangan we have to be practical. And ako, I'm convinced na itong mga equipment na pwede natin bilhin sa ibang bansa, malaking tulong sa atin yan. In fact, our Air Force, kausap ko lang yung mga Air Force, meron tayong Air Force attaché dito. Sa kanila talagang, they really are just dying to have the F-16s. These are really very good aircraft that can really protect our shores from above. And of course, marami tayong tinitingnan ng mga boats, na yung mga PT boats or whatever, the Coast Guard cutters that we're getting from other countries as well. Yung At dito least sa 1,000. Minimum of 1,000, and we're hoping to get as many as, I think, something like 30 down the road. No? And you know, the good thing about these F-16s is, yan ang tinatawag na workhorse ngayon ng maraming Air Force all over the world. Some of the aircraft that they bought from other countries, they're not happy with it. Kaya ito parang ano nito tested na ito, time-tested na itong F-16s. This is really what we need to be practical about it. At saka siyempre marami rin tayong yung mga unmanned aircraft na gustong bilhin. I think Israel is one of those that has been offering us
although we don't know where that is right now with what's happening in the Middle East. Pero that's another country that's really out there to try to help us modernize our armed forces. Ikadong balita, di maayo ang atong nadawat nga balita nga matud pa sa atong Professor Renato de Castro nga sakupon daw ning Philippine Sea sa nasod sa China tungod kay ila kuno ni nga parte. Mo ko nang ni alarma ang atong presidente tungod kay dili sakop sa China ang kanang maong karagatan ato kanang sakop sa Pilipinas. Busa naningkamot ang atong sekretary nga madipinsaan o mapalawman pa ang pagbantay sa karagatan diri sa atong nasod sa Pilipinas para sa atong umabot nga bag-ong mga iranasyon o mga kapwapuhan. Atong paminawon ang pamahayag Professor Renato ang iyang pamahayag. Binanggit na ho ng ating president na hindi tayo aatras o ulong dahil lang intense yung harassment. Secretary Gilberto Chodoro, yung ginamit niyang term pananakop. Ang pinapakita sa atin ng China ho, sinasakop namin ang 90% ng South China Sea. Sa pananaw ho ng China, kanila ho at sasakupin ho nila. Anong magagawa natin? So we have to do what we have to do. Kasi mahabaan tong laro na puto at makapangyarihan ho at determinado ho ang ating katapat. Kasi kung di ho tayo kikilos ngayon, baka sisihin tayo ng mga apo natin. Lolo, bakit wala kayong ginawa nung sinasakop ng China ang karagatan natin? Una-una ho, binanggit na ho ng ating presidente na dapat magpakita tayo ng determination. Na hindi tayo aatras o urong dahil lang very intense yung harassment. So this is something very important. We have to have that determination. At of course, pagdating mo sa tactical planning, hindi ko pwedeng bigyan ng instruction ng Philippine Navy or Coast Guard. Bilang akademiko, ang advice ko, of course, ini-implementa ho ng ating National Security Council. We should have a national strategy or tinatawag na sometimes a grand strategy regarding this issue. Kasi hindi lang ho to short term. Dapat ho intindihin natin saan ba nagmumula, ano ba yung cause ng matinding harassment ng ginagawa ng China sa ating resupply vessel at miski ho doon sa nangyayari sa Panatag Shoal ho, no? Gagamitin ko na ho yung termino na inintroduce ho ng ating national Secretary of National Defense, Secretary Gilberto Chodoro, yung ginamit niyang term pananakop or conquest. Ang pinapakita sa atin ng China ho, sinasakop namin ang 90% ng South China Sea. Ano ba yung pinakamagandang ebidensya ho niyan? Ang pinakamagandang ebidensya ho niyan, balikan ho natin yung mapa ng nilalabas ng Chinese Ministry of Natural Resources this September. Tandaan ho natin yung original 9-dash line naging 10-dash line na. Sa pananaw ho ng China, kanila ho to on the basis of fishery at sasakupin ho nila. Kaya nga ho yung mga warning ho sa atin, pagbabasahin ho natin yung statement ng kanilang Chinese Foreign Ministry. Yung nilabas ho na artikulo recently sa Global Times, sinasabi ho nila, we're just implementing law enforcement operation. We are implementing our law. Kasi pananaw ho nila, sa kanila na yung karagatan na ho yun. Kaya dapat harapin natin ng isang grand strategy or national strategy na meron ng konsepto na dinidevelop ang National Security Council po natin. Ito yung tinatawag nating archipelagic defense. Unang-unang ini-state ho dito, no, ang national security challenge natin or threat, hindi na internal, kundi external in the form of Chinese conquest or maritime expansion at talagang pagpapalakas ho ng ating sandatahang lakas, ang ating Philippine Navy, Coast Guard at of course yung reliance po natin sa alliance. Mahaba ho itong laro na to at makapangyarihan ho at determinato ang ating katunggali po. Okay. Professor, ito ho, may isa pang nagiging laman ng usapan, ano? Tama ho bang hakbang yung palayasin, kung ano man ang terminong gagamitin, ano ho, doon sa Chinese envoy, si Wang Xilian, dito sa Pilipinas dahil hindi rin nangyayari yung mga pinag-uusapan. So sa palagay ho ninyo, angkop na hakbang, napapanahon ba ang ganitong move, Professor? Ang unang-una ho, no, i-express ko lang ho yung aking respect kasi yung recommendation ho yan, yung advocacy niya, nanggaling ho sa ating Senate President, kay Senator Subiri, no? He's a very patriotic and a very intelligent legislator. He's above the rest. Pero pagdating ho sa larangan nito, siguro meron akong disagreement ho sa kanya. Unang-una ho, ang reason na binigay niya ho, kasi hindi pinipigilan ho nung ambassador ng China. Dapat natin hong intindihin, hindi trabaho ho ng Chinese ambassador na pigilin yan.
Ang trabaho ng Chinese ambassador, i-advance ho yung kanilang national interest. Ang national interest ho nila, sakupin ang South China Sea. So lahat ng gagawin niya ho, nakatugma ho yun sa direktiba ho na nanggagaling sa Ministry of Foreign Affairs mula sa Beijing at sa direktiba ho ng Communist Party of China. So hindi ho natin siya dapat i-declare person non grata dahil ginagawa niya lang ang trabaho niya. Ang trabaho talaga ng ating legislator is of course recognize the threat and of course give utmost assistance sa ating sandatahang lakas. Kasi para pigilan ho yung ginagawa ng mga Chino, trabaho ho yan ng ating sambayanan. It's a whole nation approach ho. No, by giving support ho to our Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, para ho kasi mapigilan ang China. Ang trabaho na ipigilin ang China sa pananakaw po sa South China Sea, nasa sa ating kamay po yan. Hindi ho trabaho yan ng Chinese ambassador. Ang recommendation ko lang ho, kung ako ipakikinggan ho, i-downgrade na ho natin yung ating diplomatic representative sa Beijing. I-withdraw ho natin ang ating ambassador. Hindi ho natin dapat i-declare na persona non grata yung Chinese ambassador dito dahil ginagawa niya lang ang trabaho niya. Ang pakita ho natin na talagang may indignation tayo sa ginagawa ng China, we will downgrade our diplomatic relation with China by withdrawing our ambassador in Beijing. Okay. Kaya lang, ito, Professor, hindi kaya makaapekto naman ito doon sa libo-libo na kababayan ho natin na nagtatrabaho dyan sa China kapag ginawa ho itong hakbang po na ito? Well, na-force po tayo sa circumstances na to na talagang ginigipit po tayo. Ano ang magagawa natin? So we have to do what we have to do. We will have to ask them kung yung mga sa tingin natin doon sa mga gagawa natin ginigipit sila, we will have to ask them to leave. Lalo na sa Hong Kong, malaki yung presence yung nila. Pero what is at stake here is of course yung national interest natin, which is of course territorial integrity and national security. Okay. Professor, may tanong din ang akin hong tandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question. Okay, susugan ko lamang po yung hinggil po dun sa pag-expel po dun sa Chinese envoy dito po sa Philippines na si Wang Xilian. If ever po na matuloy po ito, just in case lamang po, ano po kayo yung possible repercussions din po nito sa ating pong relasyon with China and Philippines po, sir? Dideclare ho nila yung ambassador natin na persona non grata. So it will be a tit for tat. Ang gawin na lang ho natin, i-withdraw natin yung ating ambassador sa Beijing, indicating na we're downgrading. Susunod ang China, pero wala hong extreme measure like a persona non grata. Ayun ho lang yung advice ko as an academico. Oh. Of course, ang call talaga ho yan, magagaling ho yan talaga sa ating presidente. Okay, sir. Dito naman po sa nangyari po na recent action ng China dito sa mga barko ng Philippines, may makukuha po ba tayo na claims dahil po dun sa Wala ho. pagkasako ng mga barko? Pag magbigay ng claim ang China, aaminin ng China mali yung ginawa niya. Hindi ho gagawin ng China ho yan. Sa pananaw nga ng China, basahin nyo yung mga statement nila. Very, very cavalier pa yung attitude nila na pinagbigyan lang tayo, hindi tayo talaga sinupil. No, sabi pa nila, yung action nila is, in a way, ano ba yung term na ginagamit nila? Very professional pa yung term nila. And they're just doing a law enforcement operation. So never in our lifetime na aaminin po nila yan. Naakuin ho nila. Sa tingin ho nila, dapat nilang gawin yan kasi pumapasok tayo sa kanilang teritoryo. For you po, malabo po talaga na makakuha. Malabo ho tayo kasi sa case. pag nagbigay ho sila ng claim, ibig sabihin, aaminin nila mali yung ginawa nila. Hindi ho nila aaminin yun. Kasi sa tingin nila, tama yung ginagawa nila dahil teritoryo nila ang pinasok natin. Okay. So ano naman po yung nakikita po ninyo na long-term action na dapat po nga pagtuunan po ngayon ng pansin ng gobyerno po ng Pilipinas sa usapin po dyan sa may West Philippine Sea, sir? Unang-una ho, mag-start ho tayo doon sa statement na nilabas ng ating presidente. Itong insidente na to will further steel our determination. Kumaga patitibayin ho, gagawing bakal. Tutuloy ho natin yan. Sumama ho ang ating the chairman of the AFP Chief of Staff, si General Romeo Browner, to show to the Chinese that the Armed Forces of the Philippines with the support of the Filipino nation is determined to continue that resupply mission. Pero we have to, yun nga binanggit ko kanina, we have to think in terms of a national or grand strategy. Kasi mahabaan tong laro na puto at makapangyarihan ho at determinado ho ang ating katapat. Kasi Professor, kung di ho tayo kilos ngayon, baka sisihin tayo ng mga apo natin. Tama. Lolo, bakit wala kayong ginawa nung sinasakop ng China ang akaragatan natin? Kung mo ko na itong nadawa kung adlaw sa mga bagong balita
unsa inyo ang ikaw og komento mga kaigsunan ko. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.